Hello guys, syempre good morning muna dyan at good evening rito. Eto ha, nakikita nyo sa background ko, alam ko namang alam nyo na ito, no? Etong si Inday Sayad, tingnan nyo naman yung tsura. Stress. Hoy mga didilis, stress na yung lola nyo. Ay, ano ba, lolo, lola. Si ano pala, si Lalo na lang, Lalo, no? Lalo. Hindi, lola nga. Pwede kasi itong lola, pwedeng lolo eh, no? Uy, stress na. Tingnan nyo naman itsura, oh. Guys, ang picture na ito ay kuha kahapon ng sinamahan nitong si Inday Sayad, itong si Iyotman para sa arraignment ng kaso niya. Kung natatandaan nyo, ang kasong ito ay yung kaso nung bugaw na pinagsasasaksak nito ng kamay niya, no? Nitong si Iyotman. So ayan na nga, nagdemanda at yan na. Arraignment na. At balita ko syempre, hindi siya nag-plea ng guilty kasi meron pa daw iniakyat daw ito sa Supreme Court. Ewan ko, tingnan natin. Pero guys, ito 'yon. Ito ang maganda rito. At least si Inday Sayad, sinamahan niya si Iyotman kasi nga, si Inday Sayad ay nagpa-practice na. Hindi po nagpa-practice ng pagka-abogado, ha? Hindi nagpa-practice ng litigation, hindi yon. Huwag niyo isipin na yun ang pinagpa-practicean ni Inday Sayad. Ang pinagpa-practicean ni Inday Sayad ay yung pagharap niya sa mga kaso niya sa korte. No? Itong pagharap niya sa kaso niya ng grave threat. Paghaharap na siya sa kaso niya saan pa ba? Dito sa plunder, ganyan. So, yan ang mga pinaghahanda niya. Nagpa-practice na siya. At least guys, nagpa-practice na. Ibig sabihin, tanggap na ni Inday Sayad na may kaso siya. Pero, kapag lumabas na yun sa plunder niyan, tatakas na yan. Anytime nakaimpake na ang gamit yan. At hindi dadalo ng ng impeachment trial. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Hindi a-attend dyan kahit isumpena pa yan. So, at least nagpa-practice na si Inday Sayad, Kita naman natin, no? Di ba? Nagpa-practice na siya kung paano. At least, pagka labas sa kanya ng arraignment na doon sa kaso niya, sa grave threat, a-attend siya, di ba? Pero bago yun, syempre, magkakawarrant muna siya. Importante yun eh. Importante muna yung warrant niya. At syempre, dahil sa warrant na yun, si Inday Sayad, nagagalit, no? Dahil nga naman, isipin mo, dahil sa warrant na yun, na posibleng lumabas anytime soon, ilabas ng QC, obligado na siya na magpaalam ngayon. Kada lalabas siya ng bansa, hindi na pwedeng dire-diretso, obligado na siya magpaalam sa korte. Sabi ni Sayad, hassle! What the heck? So kaya talagang ginagawa na niya lahat para ma-dismiss ang kasong yan. Dahil talagang hassle talaga. What the heck? So, ganun ang mangyayari dyan, Kaya pero at least naghahanda na yun ang importante muna ngayon, At kita ninyo maitsura niya. Talagang, hindi ko na maintindihan. Stress na si Sayad. What the heck? So, abangan na lang muna natin. Yun lang muna. Abangan natin ang pagbabalik ni Inday Sayad. Pagbabalik sa korte. At least, importante, nagpa-practice na ngayon. Kesa sa walang practice. Siguro sabi ni Inday Sayad, mabuti na may practice ako. At least alam ko ang mangyayari. O, di ba ga? Alam mo naman yan. Abogadong pulpul, di ba? Lower rank lawyer din to. Hinayupak na to. O, pangalawa guys, bago ko malimutan, syempre, bigla ko lang naalala, no? Si Inday Sayad, sa sobrang dami ni Inday Sayad, hanggang na security, hanggang sa Davao City pala. Bit-bit niya yung security niya. What the heck? Di ba, balwarte mo na yung Davao City? Baka naman gusto mo mag-iwan sa Maynila? Dahil doble-doble ang dami mo na masyadong gastos, Inday Sayad,
Isipin mo ang security mo nasa 300 plus pa. Pag hindi ako nagkakamali, mga 330 plus pa. 330 plus na pinapasweldo ng gobyerno. Namo! Ang lupit mo talaga, Sayad. Dapat pag nandiyan ka sa Davao, kung talagang ikaw ay kung safe talaga ang Davao City, dapat hindi ka na nagdadala ng napakaraming security dyan eh. Diba? Kahit ba sabihin mong stress na stress ka na, anong kinalaman ng mga security sa stress mong yan na hinayo pa ka? Kumbaga, pag nandiyan ka sa Davao City, soli mo na muna para makapagtrabaho naman sa iba yung mga yon. Hindi yung nasa iyo na lang lahat, hinayo pa ka. Ang lupit mo talaga, Sayad, ha? Eh, di ba safe naman ang Davao City? So, bakit kailangan mo pa dyan ng security nga pala? Dapat konti lang, ilan lang. Kasi safe naman dyan eh. Di ba sabi mo, sobrang safe dyan sa Davao City, wala dyang mga terorista, walang mga addictos, wala, safe talaga, napaka-safe. Kaya nga, ako'y nagtataka dahil sa sobrang safe ng Davao City, bakit naman si Inday Sayad halos lahat ng kanyang mga security binibit-bit pa papunta sa Davao City? Isipin mo yan, napakadami nun. Ilan ang binabayaran nito kada biyahe nito sa aeroplano, di ba? Diyos ko po, Rudy, napakalaki ng gastos. Kaya, Inday Sayad, beka naman. Baka naman bawasan mo ang kapal ng mukha mo. Pag nandiyan ka sa Davao, isauli mo lang muna yung mga security rito para makapagtrabaho sa iba. Di ba? Nang makabawas-bawas naman sa gastos ng OVP. Di ba? Isipin mo yan. Ang laki-laki ng gastos dyan sa iyong inayupa ka. Sinasabi mo naman safe dyan. Dapat kung safe dyan, wala na. Diba? Kayo, mga kababayan ko, diba? Dapat naman talaga pag nasa Davao City siya, wag na siya mag-security. Yung security niya, konti lang. Kasi nga, safe ang Davao. Pangalawa, bailiwick yan balwarte niya yan Hindi sila, wala sa kanila mangyayari dyan. Takot lang ng mga tao dyan. Takot lang ng, tsaka sinong gagawa sa kanya yan, diba? Pag sa Davao City, kaya Inday Sayad, isoli mo na lang. Huwag kang ganyan, maghahamang ka masyado Diba? Dapat kapag nandiyan ka sa Davao, simple na lang yung buhay dyan, kunwari. Tsaka bawasan mo lang yung security mo. Kasi ginagastusan ng taong bayan yan mahiya ka naman. Diba? Sipin mong pinaggagawa mo dyan, wala ka naman tinatrabaho. Kuya-kuya-kuy ka. Kaya naman tong si Inday Sayad na ito, no? Talagang may saltik sa utak. Yung magkakapatid na to, may saltik sa utak to mga to mga siraulo talaga no? Isipin mo yun, lahat, ang daming mga binibitbit na security pag umuwi ng Davao. Diba? Safe naman sa Davao City. Diba? Wala nga diyang krimen Diba? Ang ganda nga sa Davao City, Singapore, diba? Napaka-safe dyan, kaya hindi na dapat. Ito naman, sinasabi ko lang, Inday Sayad, para makatipid naman ng gobyerno. Yung pinanggagastos mo dyan, ipampaaral na lang ng mga scholar na inayupa ka. Yung mga ginagastos mo dyan, itulong na lang sa mga senior citizens. Yung ginagastos dyan na matitipid sana, aba. Itulong na lang, ipampatayo uli nung walang gutom kitchen. Hindi yung ang dami-dami mong binibit-bit yung hinayupa ka. Wala ka naman tinatrabaho. Kapal ng mukha nito ni Sayad. So, ilan muna. So, mga bobong didilis dyan at may sayad na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang bipi nyo ay bobo. Matili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Bye!